President Trump ng Amerika nagpataon na po ng 25% na taas ng taripa sa sino mang bansa ang makikipagkalakalan sa Iran at ito po ay effective immediately. At talaga pong pinagsabihan niya na po ang mga mamamayan ng Iran na ipagpatuloy na po ang pagpoprotesta para po bumaba itong si Khamenei dahil paparating na po raw ang tulong ng Amerika. Grabe na po ito nangyayari sa mundo. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. President Trump hitting back at Iran after freedom protests across that nation turned deadly. The president announcing a 25% tariff on any country that conducts business with Iran. He's also issuing a stark and direct warning to the Iranian regime, all options on the table. Grabe no, effective immediately, any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This order is final and conclusive. Thank you for your attention to this matter. Diba? Yan po yung sinasabi natin, no? Kung sino man pong bansa ang makikipaghalakalan o ng business dito sa Iran ay papatawan na po talaga ng 25% taas taripa ng Amerika. At ito po daw ay final na. No, ganyan po katindi ang ginagawa ngayon ni President Trump dito po sa Iran para po talagang bumaba na po talaga itong si Khamenei. In a Truth Social post just this morning, President Trump encouraged protesters to keep fighting, saying, quote, help is on the way. Diba? Iranian patriots, keep protesting, take over your institution, save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have canceled all meeting with Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. Help is on its way, MAGA President Don. Diba? Isipin nyo, no? Ganyan po ang mga binitawang salita ni President Trump, no? Na wag daw tumigil ang mga Iranian citizens na magprotesta at ilista na nga raw po nila yung mga pangalan ng mga gumagawa po ng pagpatay dyan sa kanila at paparating na raw po ang tulong ng Amerika. Alam naman po natin na kapag sinabi po ni President Trump, ngayong era po na to, pagpasok po ng 2026, ay talaga pong ginagawa niya. Kaya po, para sa akin po, no, malapit na pong matapos ang maliligayang araw ng Iranian officials po na to, lalong-lalo na po ni Khamenei. Jackie, China, this would mean a new 25% tariff and into this trade fight pause from October. China is the biggest trading partner with Iran, then the UAE, Turkey, India, and Oman. Yeah. Nako, manggagalaitin na naman ng matindi tong China, no? Sila nga pinaka major trade partners nga naman ng Iran. At alam niyo naman po, laki na po ng binagsak na negosyo ng Russia at ng China dahil nga po nahawakan na rin po ng Amerika ang langis ng Venezuela. Tapos ngayon nagpataw pa ulit itong si President Trump ng 25% taripa kapag makikipagkalakalan ang mga bansa na yan dyan po sa Iran. Bagsak na naman po ang ekonomiya at negosyo ng China. Manggagalaitin na naman dito si Xi Jinping malamang. And this heats everything up again in a tariff situation that was starting to just settle. So we were getting a break from that, and oil prices are up a little bit today, but not as much as they would have been if we were talking about this, 20 years ago. So that's positive, and we're already in a lowered place because of President Trump. So around the $60 mark, I'm not really worried about it. Usually I would take my time to dig into the oil aspect of it, but today I'd just rather do something else. I was particularly struck by the story of one 26-year-old. His name is Irfan Soltani. He's scheduled to be hanged to death in Iran after he was arrested during the protests. Grabe no, yun po talaga pala, no? Yun, legit na ganun po ang parusa. Itong mga nagpo-protesta po, kapag nahuli po sila ng Iranian government, kamatayan po ang parusa. No? Isipin nyo, no? 100 something years old na po yun. Tapos, papatayin nga po dahil nahuli na nagpo-protesta siya. Kaya po talaga garit na rin po talaga itong mga Iranian citizens sa kanilang gobyerno na imbis sila ay pakinggan at unawain at tulungan sila dahil nga sa kanilang inasasadlakan na hirap sa kanilang sariling bansa, ay ganyan pang ginagawa sa kanila ng gobyerno nila. Pinapatay sila at kapag nahuli nga sila, automatic na ganun po ang kasasapitin talaga nila. Talaga pong tatapusin na po ang kanilang buhay. Scheduling is for tomorrow. Grabe, bukas. We are reporting, many outlets are reporting, more than 500 people have been killed in the protest. That's sort of the official number. Yes. Jerusalem Post is reporting that over 12,000 people
have been killed so far. Grabe. So, yung 500 talagang hindi talaga sure yun. Nasabi na nga daw 12,000 people na raw. Ulitin nga natin yung baka nagkamali ng dinig. 12,000 pagkakarinig ko na ang nasawi na raw dyan sa protesta na yan. People have been killed in the protest. That's sort of the unofficial official number. The Jerusalem Post is reporting that over 12,000 people Shit. have been killed so far. 12,000 people na po ang namamatay ng dahil po dyan sa protesta na nangyayari po dyan sa Iran. Massacre na po talaga yan. Kaya po talaga, no, dapat po talaga madaliin na po ni President Trump ang rescue. Para sa akin po, no, talagang makialam na po ang Amerika dito. Bagamat ginagawa na nga po ni President Trump ang kanyang best. No, ginawa na rin niya na patawan ng 25% na taripa kung sino man tutulong o makikipag-business pa sa Iran. Diba? Binibigyan niya talaga ng hard time. At nangako naman siya sa mga Iranian citizen na talagang paparating na ang tulong ng Amerika. President Trump, sana talagang bilisan nyo na dahil 12,000 na po pala. Baka unofficial pa rin po yan, no? Baka unofficial pa rin yan kasi po wala pong internet sa Iran. Wala po talagang nakakapag-report ng maayos dyan. Pero sabi nga po dito, sa latest, 12,000 na po talaga nasasawi. There are many reports on X that the hospitals are completely overwhelmed. Grabe. That the scene in the streets is pretty gruesome. Grabe, nakakaawa po ang mga Iranian citizen. Ano to, demonyo talaga tong si Khamenei. Yung gobyernong Khamenei na yung rehimen na yan, demonyo. 'Di ba? Sariling mamamayan niya ay kanyang ginanyan, 'di ba? Isipin niyo pati nga yung Israel, 'di ba, nakikisimpatya na nga sa mga mamamayan ng Iran. Grabe tong rehimen na to. And I think about this individual, 26 years old, didn't ask for this regime to come into power, but is in a situation where he is risking his life, and ultimately his life tomorrow can come to an end as he tries with so many other young people to try to overthrow this government. Grabe, ang dami palang kumbaga bibitayin bukas. O, sa time na to, ewan natin baka nangyari na yun, no? Dahil grabe talaga tong gobyerno ng Iran na to. Kumbaga, wala kang choice kundi talaga pumalag na. Dahil no choice kay nandiyan ka mismo sa protesta, may mangyayari sa'yo, pwede kang pagbabaril na lang sila dyan. O kaya pag nahuli ka, ganun din. Ibibitay ka. Diba? Kaya no choice kailangan ipaglaban na nga talaga nila ang kalayaan nila dyan sa bansa nila yan. Kailangan talaga maibaba na yung pesting na yan. Leader na yan ng Iran, grabe, no? Hindi na makatao. 12,000 people na po ang nawawala o nasawi. Grabe. President Trump and the tariff aspect of this, I think he's going in stages. I've always told everybody, whether we're talking about business strategies, tariff strategies, foreign policy strategies, that you have to trust him, that there's a method to his madness. I think the same rules apply here. I think starting with the tariffs is phase one, but he means it when he says all options are on the table. I think if there was any opportunity for the Iranian people to become free of this oppressive regime and situation that they're in, it's now, and I think they recognize that. They've tried to rise up before, but never like this. I think they understand if you're gonna do it, if you're gonna risk your life, if you're gonna be hanged in the public square tomorrow, you want President Trump to have your back, and I think that he will. Well, sa akin, no, kumbaga parang hindi talaga kakayanin ng Iranian people. Isipin nyo, 12,000 na po yung nasasawi. Tapos ganyan pa pag nahuli sila talaga. Yun nga, sa time na to, no, may bibitayin kinabukasan, mga nahuli. At yun nga, yung mga hospital nga raw po ay overwhelming na. Kumbaga hindi na nga po magkasya daw yung tao halos na nakakonfine o nasa hospital na mga taong nagprotesta na na-injured o kung nasawi man yan. Grabe po to. Para sa akin po talaga, kailangan po immediately ma-rescue na po sila. Gawin na po kung sinong makakatulong na bansa ay gawin na po nila ang tulong. Dahil talaga pong mauubos po ang Iranian citizen. Talaga pong hindi po bababa ang rehimen ni itong netching matandang to kung talagang gusto niyang nasa power pa rin siya, yung si Khamenei. Diba nakakagigil po, grabe po yun. Massacre po ang ginangyari po dito. Hindi po nakakatuwa to at talaga pong yung puso po natin ay nasa Iranian people. Sana po talaga magtagumpay ang Iranian people na talaga pong maliberate po nilang kanilang bansa at sana matapos na po ang kalokohan nitong rehimen ni Khamenei. Social Post, Dagan, that you referenced this morning, almost places himself as sort of a revolutionary strategist, giving them advice on what to do. So I wait to see what happens, like everybody else does. I'm appalled by all the people who protested in America and around the world in support of Gaza and Hamas and the humanitarian violations that were occurring there, but are remaining silent on this situation. And I think it tells you that there's a larger problem with ideology, and that was never about the people in that particular situation, but it was support of this heinous
ideology, Grabe. which the silence, I think, also speaks to. Hindi na po tama yan, di ba? Alam naman po nilang ginagawa yan, ibinalita na. Tapos yung pag-idolize nila kay Mini, nandun pa din, kaya tahimik sila. Di ba? Nabanggit niya na nga yung mga grupo na yun, di ba? Yung Hamas, yung ano, tahimik sila. Di ba? Grabing kasamaan to. Na kailangan po talagang ay masiwata na to si Kamini. No? At yun nga, sana talagang hindi na magtagumpay to at wala na sanang madagdagan pa sa mga namatay o mga mamamatay. Dahil sobrang marahas po talagang gobyernong to. Well, hanggang dito na lang po tayo, no? Mahaba na po ang ating reaction video. Ngayon po may idea na po tayo sa nangyayari po ngayon totally sa Iran. Hindi lang po pala 500 talaga ang mga nasawi. Nasa 12,000 mahigit na po daw ang namamatay. Hindi pa po tayo sure kung talagang total yun na po ang total talaga ngayon. So baka po talaga mas marami pa po. No? 12,000 people. Ang sakit po sa dibdib po nun. At meron pa pong bibitayin, no? Yung mga nahuli kinabukasan. Grabe po to. Kung nakaabot ka hanggang dito, mag-comment ka sa baba kung anong saloobin mo sa napanood natin na video na sobrang naaawa talaga ako sa mga kalagayan ng Iranian people. Mag-like ka na rin kung gusto mo ng gantong video at syempre mag-subscribe ka na rin para updated ka. Till next time, mag-iingat ka. God bless and peace out. Bye.